Nagbahagi naman ng iba't ibang reaksyon ang pahayag ng MRT na pwedeng humingi ng incident report tuwing may aberya ang mga tren. Maaari daw itong ipresenta ng mga maabalang pasahero sa kanilang mga opisina o eskwela, pero wala pa rin katiyakan kung tatanggapin ito bilang excuse. Balitang hatid ni Susan Enriquez. Sa nakalipas na mga buwan, halos linggo-linggong may aberya ang MRT, kaya marami sa mga pasahero late sa trabaho. Pero alam niyo bang maaari palang humingi ng incident report sa pamunuan ng MRT3? Kailangan lang daw i-request sa MRT station. Posible ho nila makuha upon request is yung incident report po. Nakasaad po doon kung anong oras nangyari ang aberya, saan nangyari ang aberya, tapos on a general note kung anong klaseng aberya nangyari. Kasalanan nila yun eh. Parang papasa sa'yo yung ano nila, yung responsibility kung ba't ka na late. Okay lang, papayag ako kung tatanggapin ng employer. Kung hindi naman? Kung hindi, wala rin. Paglilinaw ng MRT management, hindi excuse slip ang incident report. Pwede ho nilang i-request, pwede ko naman ibigay yun, pero kung paanong gagamitin nila yun, hindi ko na ho alam kung paano tsaka saan nila gagamitin po yun. Sagot ng Employers Confederation of the Philippines, hindi dapat idahilan ang aberya sa MRT para sa mga malilate na empleyado. Maybe there should be some anticipation. The employee concerned might be able to preempt this by getting out earlier of the house. Binatikos din ng bayan muna ang pakulong incident report ng MRT. Pathetic ito, napaka-absurd na panukala mula sa DOTC. Hindi naman ito ang kailangan ng ating mga mamamayan. Sabi ng grupo, mas kailangang tugunan ang problemadong mga tren at dapat din daw mag-rollback sa singil. Sagot dyan ng MRT management. Sinisikap ko pong maayos talaga at may mga programa po ang MRT3 DOTC para maibalik sa dating kalidad ng operation ng MRT3 po. Susan Enriquez, GMA News.